Sa isang bahagi ng kabundukan ng Legazpi sa Albay, may isang kwentong alamat na nababalot ng hiwaga at misteryo. Isang lugar na may natatanging ganda dahil sa perpektong pagtatagpo ng kasaysayan, kultura at kalikasan. Hindi ito isang ordinaryong lungsod. Ito ay isang lugar kung saan ang alamat ay buhay at ang tanawin ay kahanga-hanga. At ang pagiging gateway ng Legazpi sa Bicol ay nangangahulugang ito ang isa sa pinakamahusay na lugar para saksihan ng perpektong kono o perfect cone ng bulkan. Ang Karinlagan ng Mayon ay nagbibigay ng pambihirang backdrop sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit may isang lugar na kasing ganda ng tanawin at popular na alamat. Ang Kapuntukan Hill sa Legazpi City na mas kilala bilang ang natutulog na leon o sleeping lion. Dahil sa kakaibang hugis nito na parang natutulog na leon. Ayon sa alamat, matagal na panahon na ang nakalipas bago pa man dumating ang mga Kastila at tawaging Legazpi, ang bayan, ang karagatan ng Albay Gulf ay binabantayan umano ng isang higanting leon. Hindi ito ordinaryong hayop. Ang leon ay ang espiritu ng karagatan at tagapagtanggol ng mga sinaunang tao sa Sawangan, ang dating pangalan ng Legazpi Port. Sinasabing dumating ang isang malaking banta, isang pulutong ng mga halimaw sa dagat at mga masasamang espiritu ang nagtangkang pasukin ang Albay Gulf at guluhin ang payapang pamayanan. Ang mga halimaw ay nagdala ng malalakas na bagyo, malalaking alon at maitim na ulap. Mabilis na gumising ang leon mula sa ilalim ng karagatan. Nilabanan ng leon ang mga halimaw upang protektahan ang mga tao sa lugar. Gumamit ng kanyang matatalim na kuko at malaking bibig ang leon upang durugin ang mga halimaw sa dagat. Ang mga naninirahan sa Sawangan ay ligtas sa kanilang pamayanan, ngunit napanatag dahil sa alam nilang mayroon silang isang tapat na tagapagtanggol. Nagwagi ang leon. Naituboy niya ang lahat ng masasamang nilalang at muling sumikat ang araw sa Albay Gulf. Ngunit ang leon ay lubhang napinsala at umakyat siya sa taas ng bato. At doon ay nagpahinga at natulog, at sa kalaunan ay naging bato. Ang kanyang dambuhalang anyo ay nanatili doon. Tila isang natutulog na leon na may matipunong ulo at katawan. Mula noon, ang burol na iyon ay tinawag na Kapuntukan Hill. Sinasabi ng mga matatanda na ang Kapuntukan Hill ay hindi lamang isang burol. Ito ang tanda ng kabayanihan at ang espiritual na tagapagtanggol ng Legazpi. Ang kanyang pagtulog ay nangangahulugan ng kapayapaan. Ngunit kapag may darating na malaking sakuna o banta, sinasabing ang hugis ng burol ay nagbabago ng bahagya at ang mga lokal ay naniniwala na ang leon ay magigising muli upang protektahan ang lungsod. Ang alamat na ito ay nagtuturo sa mga tao ng tapang at pananampalataya sa proteksyon ng kanilang lugar. Patuloy na nagpapayaman sa kultura ng Legazpi City na nagpapakita ng malalim na koneksyon ng mga Bicolano sa kalikasan at sa mga pangyayari sa kanilang kasaysayan. Mayroong kwentong alamat tungkol sa napakayaman na misteryo ng Balawarte sa Uson, Masbate. Ito ay hindi lang isang karaniwang istruktura ng bato na kundi isang sagrado at mahiwagang simbolo para sa mga taga-Uson. Ang Balawarte ay tumutukoy sa isang malaking bato na hugis isla na matatagpuan sa dagat, di kalayuan sa dalampasigan ng bayan ng Uson. Sa batong ito, may nakaukit na isang eskultura o imahe ni Birheng Maria, Nuestra Señora del Rosario, ang kanilang patron. Narito ang isa sa mga bersyon ng kwentong alamat at mga paniniwala na umiikot sa Balawarte. Ayon sa mga kwentong bayan na isinalinsalin sa henerasyon, noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, partikular noong 1944, may mga barko ng Hapon na naglayag sa karagatan ng Uson. Sa gabi, nang makita ng mga Hapon ang anino ng malaking bato, napagkamalan nila itong barko ng Amerika o ng mga kalaban. Dahil dito kanilang binumba ang bato. Gayunpaman, laking pagtataka ng lahat, ang batong isla ay hindi tuluyang nasira o nalubog. Tanging ang malaking bahagi lang nito ang naapektuhan. At ang nanatili ay ang bahaging pinaniniwala ang kinaroroonan ng ukit ni Birheng Maria.
Ang pangyayaring ito ay nagdagdag sa misteryo at sa paniniwala ng mga tao na may malahimalang kapangyarihan ng bato, marahil dahil sa presensya ng Birhen. Ang mga bantay at ang hiwaga, ang isa pang matinding paniniwala na nagbibigay ng takot at paggalang sa Balawarte ay ang pagkakaroon nito ng mga tagapagbantay at hiwaga. May matatandang kwento na nagsasabing mayroong isang lihim na kuweba sa ilalim ng mga bato ng Balawarte. Sinasabing ang kuweba na ito ay binabantayan ng mga ahas o iba pang mga mahiwagang nilalang na naninirahan sa lugar. Sinasabing ang sinumang magtangkang lumapit ng may masamang hangarin o magtangkang manira sa Balawarte ay pinaparusahan at nakararanas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari o misteryo. Dahil dito, limitado lang ang mga taong naglalakas loob na lumapit dito. Itinuturing itong sagrado. Karaniwan ang matinding paggalang at pananampalataya ay nagdudulot ng distansya bilang pag-iingat at pagpapakita ng respeto. Sa kabila ng takot, naniniwala ang mga tao na ang Balawarte ay pinagmumulan din ng biyaya at pagpapala. Ang paggalang at pananampalataya sa Birheng Maria sa Balawarte ay nagdudulot ng proteksyon sa bayan. Kada ika-9 ng Oktubre, ipinagdiriwang ng mga taga-Uson ang konstruksyon ng Balawarte at nag-aalay sila ng mga bulaklak sa patron bilang pagpapakita ng kanilang pagmamahal at debosyon sa Nuestra Señora del Rosario. Ang Balawarte ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng kultura ng Uson. Ito ay simbolo ng kanilang pananampalataya, ng kanilang kasaysayan, at ng mga kwentong patuloy na bumabagabag at nagpapayaman sa kanilang imahinasyon. May mga kwento ng misteryo at alamat tungkol sa pinagmulan ng isang isla ng mga higante sa Carles, sa Iloilo. Narito ang kwento ng misteryo at alamat sa Islas de Gigantes. Ito ang pinakatanyag na kwento at pinagmulan ng pangalan ng grupo ng mga isla. Sinasabing nakuha ng isla ang pangalang Gigantes na nangangahulugang giants o mga higante sa Kastila dahil sa mga natagpuang napakalaking buto ng tao o huge human bones sa loob ng isa sa mga kuweba doon, partikular sa Bacuitan Cave sa Gigantes Norte. Pinaniniwalaan ng mga lokal na ang mga butong ito ay pag-aari ng mga sinaunang higanting tao na dating nanirahan sa isla. Sinasabing noong unang panahon, may isang higante na nanirahan sa kabundukan at paligid ng mga islang ito. Ang higante ay napakalaki at may pambihirang lakas. Isang araw, umibig ang higante sa isang napakagandang prinsesa na nakatira sa isang kaharian sa dalampasigan ng isla. Masyadong mahal ng higante ang prinsesa at nakatakda na sana silang ikasal. Ngunit bago pa man maganap ang kasalan, dumating ang isang pangkat ng mga pirata sa karagatan. Habang abala ang higante, dinukot ng mga pirata ang prinsesa. Nang malaman ng higante ang nangyari, buong galit siyang sumugod sa dagat upang iligtas ang kanyang mahal. Ngunit huli na ang lahat. Sa kasamang palad, namatay ang prinsesa sa kamay ng mga pirata. Dahil sa labis na kalungkutan at galit, nagwala ang higante. Mas lalo pa siyang napakalaki at walang patumanggang naghagis siya ng malalaking bato, lupa at iba pang bagay sa dagat. Ang lahat ng mga itong ibinato niya mula sa malalaking tipak hanggang sa maliliit na piraso ang siyang bumuo at lumitaw bilang mga pulo na nakapalibot ngayon sa dalawang pangunahing isla, ang Gigantes Norte at Gigantes Sur. Ang mga islang ito ay naging paalala ng kanyang matinding pag-ibig, kalungkutan at ng pambihirang lakas na taglay ng higante. Ang kwentong ito ay lalong pinatibay ng isang misteryo. Nang dumating ang mga Kastila, natuklasan nila sa loob ng isang kuweba ng Bacuitan Cave ang mga napakalalaking buto ng tao na nakalagay sa mga sinaunang kahoy na kabaong. Dahil sa laki ng mga buto, naniwala ang lahat na ito ay labi ng mga higante na dating namuhay sa lugar. Kaya naman, mula noon tinawag itong Islas de Gigantes bilang pagpupugay sa mga alamat ng higante na bumuo at nanirahan sa mga pulo. Meron ding mga ulat ng pagkakakita sa mga kahoy na kabaong o lungon na prehispanikong pinagmulan na naglalaman ng mga labi at sinaunang alahas.
Ang misteryo ay nananatili kung sino o ano talaga ang mga higante na ito at kung paano sila nanirahan sa isla. Kaya kung bibisita ka, maaari mong itanong sa mga lokal na tour guide ang iba pang detalye tungkol sa mga butol sa kuweba o sa mga matatandang tradisyon ng lugar. Sa kabuuan, ang isla ay nakaugat sa paniniwala at pagkakatuklas ng mga sinaunang naninirahan at nagdagdag ng misteryo at hiwaga ng isla. Gusto mo ba ang mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga at kababalaghan.